istorya at experience na din mga kapatid niya na nalulong sa drugs. So, iyon, medyo napuyat ako. Medyo napuyat po ako kasi talagang binasa ko yung mga messages sa akin isa-isa. Nagulat ako na akala ko babae lang ang minumolest siya or babae lang talaga ang nakakaranas ng ganitong klaseng krimen. Even pala, pati mga gays, may nag-message sa akin na hindi siya makalabas kasi kilala din siya sa kanilang lugar, na masayahin. Ang nakakalungkot kasi kung gay siya, nahusgaan kaagad siya. So kahit na ginahasa siya, hindi siya makalabas dahil ang iniisip na nga lang niya, walang maniniwala sa kanya. Ang dami kong na-receive na mga ganong klaseng story. Okay mga ka-idol, ito ang ating reaction ngayon. Itong biktima din umano ito siya sa panggahasa, no? Mismo sa kaniyang kamag-anak. Nagsalita na siya nga panawagan kay dating Pangulong Duterte nga suportahan natin lalo si dating Pangulong Duterte at si Inday Sara Duterte. Kasi ito pala siya ay nakatikim din ng pangharas sa kanyang mismong tiyuhin. Panoorin natin ito, ang buong video. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe, Romy Boy. At sa kanyang channel, Yumi Santiago, suportahan natin ito. Kasi talagang matapang din ito nga lakas loob nga sinuwalat ang kanyang mga naranasan sa mga adik. Ito, panoorin natin ito mga ka-idol. Storya na parang nagulat talaga ako dahil akala ko ako lang or babae lang. Hindi rin pala ibig sabihin ako mo babae, yun ang naging. Ayun nga nagulat daw siya, akala niya babae lang ang gahasain. Pati pala bading mga lalaki, walang pili, basta mga adik na, basta lulong sa droga, wala na talagang pinipili, hindi lang kay babae. Kaya gulat na gulat si Yumi. Biktima. So ibig sabihin, kahit ano pang gender, talagang wala pinipili, basta mga adik. Mga naging drug users. Yun nga, aking ngayong pinagsusumikapan is maipakita ko sa inyo yung talagang taus-puso ako na gustong tumulong, lalo na sa mga istorya ngayon, lalo ngayon na yung dagsanang istorya sa akin, hindi lang pang personal na problema malaki ang kinasasakupan nito, ultimo hold up, ultimo snatcher, ultimo lahat na lang panghihipo, wala nang pinipili. Napakadami. So yung dami na yun, malaking tulong yun kung kayo handa na sumuporta sa ating former president, na katulad ko, ready akong tumulong upang ilabas natin ng saloobin natin, hindi naman para lumaban sa gobyerno kundi para i-express natin yung sinasabing testigo para sa mga naging biktima din ng mga drug users o drug pushing. Ang kailangan lang po talaga natin sa ngayon is talagang magdasal sa ating Panginoon na bigyan pa tayo ng lakas ng loob. Kailangan talaga nating mga Pilipino, dapat talaga ma-aksyonan itong mga kalokohan, mga adik, diba? Dapat talaga masugpo ito. Kasi, kaya lang ang iba ay pinoprotektahan pa itong mga loko-lokong mga adik, mga drug lord. Sa halip nga tapusin, pinoprotektahan dahil kumikita din itong ibang tao dyan sa mga drug addict, yung mga drug lord, kaya pinoprotektahan nila. Kaya kawawa ang mga Pilipinong mga biktima.
Di ba? Kawawa talaga tayo. O ba't bigyan pa ng mahabang buhay ang ating presidente at lakas ng loob din si VP Sara Mm. sa kanilang laban. Ah, hindi ko masabi na kailangan palitan ang mga nakaupo. Kasi Sugpuin lang naman kasi sana, game sugpuin. talaga siya ng politics. Ngayon, napanood ko yesterday is yung sa DOJ, iimbestigahan na nga si former president regarding doon sa EJK. Okay. Ngayon kasi yung mga yun is naging biktima nga ng extrajudicial killings dahil daw napagkamalan sila o nadamay nga yung mga yun sa drugs. Ako naman, bukod dun sa mga naging biktima nga ng mga drug users, okay, Ayun. hindi ko nilalahat na lahat yan masasama. Ang ngayong panawagan ko ngayon, may mga drug user at drug pushers na sumuko. Di po ba? At daan-daan libo ang sumuko nung panahon ng ng Duterte. Kayo mismo na nabigyan ng pagkakataon para mabuhay, ikwento ninyo, ilabas ninyo, kayo Tama. maging pruweba na hindi lahat automatic pinapatay. Malaking bagay kung ikaw mismo na dating user, dating pusher, is na nagkaroon ka ng pagkakataon na makapagbagong buhay at hindi ka naman nasaktan, pinagtangka ang patayin. Kasi yung mga ganyang testimony, Totoo naman talaga itong sinabi ni Yoming na hindi naman lahat pinapatay nung panahon ng tukhang. Kung ikaw ay lumaban, ay talagang mapapatay ka. Siyempre, yun nga sinabi ni dating Pangulong Duterte, sino mas gusto ang mamatay, kayong mga pulis o yung mga addict, drug lord? Kasi yan, lumalaban yan sila. Dapat talaga mapapatay yung mga addict na yan kasi lumaban eh. malaking tulong yan sa ating former president. Lahat naman nare-receive yung messages, may mga tao din talaga na lumapit sa akin bukod dun sa mga krimen. Yung mismo mga drug pusher at user na nagsibago, suportahan natin si former president. Tama. Patong-patong kasi ang bintang nila ngayon sa ating former president, pati na rin sa ating vice president. Kung mapapansin nyo, pagkaupo, ang unity team nasira yung ipinangakong solid na samahan. At Ang unit team lang kasi kaya nga nasisira dahil nitong tambalos-los nitong pinsan ni Bangag. Kaya nasira ang unit team. Sinira lang ni tambalos-los. kung mapapansin nyo, ang sequence ng bato ng ng lahat ng kaso is kailangan paturo sa ating mahal na Rodrigo Duterte. So, ayun, hanggang sa natabunan na nga, di ba, ang ibang issue like Pogo, ganyan, hindi na natin alam yan. Tapos ngayon, lumabas si Cardema, lumabas ako, biglang napalitan, pinalitan nila ng kay BP Sara. Kasi, alam niyo yun, laro yan ng politics eh. Hinugulo din kasi ng mga tao na nasa posisyon ang isip ng taong bayan na, ito pa yung kasong to. So, sorry naman, may langaw. So, yun nga, mas maganda kung doon man lang sa isang tao o isang personalidad na katulad mo, hanapin mo sa puso mo kung ano ba talaga ang naitulong sa'yo ng pamilyang Duterte o ng mismong ating former president Rodrigo Duterte nung panahon ng pandemic, nung panahon na yun ang hanapin natin sa buhay natin as individual. Ano ang naitulong ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? Magsama-sama para suportahan natin siya. Hindi tayo manggugulo. Wala naman tayong balak na makipag-away. Ang sa atin lang, kailangan malaman din ng nasa Quadcom na ito naman yung mga taong magpapatunay na nakabuti. Sa totoo lang, hindi na yan Quadcom eh. Ano na yan eh? Quadcom. Daming pangalan na. May Duwagcom pa. Marami na yan pangalan.
Quadcom. Walang kakwenta-kwenta yung mga Quadcom dyan. Panoorin natin, tuloy natin panoorin. Ang yung Dragon War. Pinagpapasalamat ko talaga, alhamdulillah rabbil alamin talaga, na ginamit ako bilang isang paraan para mailabas itong saloobin ko, at gayon pa man nakuha ko ang loob ng taong bayan na gusto ding ilabas ang kanilang mga saloobin. Inshallah, magkaisa po tayo. So yun nga no mga idol no, ito ang kanyang panawagan si Yumi Santiago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Inday Sara Duterte na lagi natin samahan sa laban ito ang mag-ama. Kasi ito lang naman talaga ang presidente na mumuno sa ating bansang Pilipinas nga pinakadabis. Yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito lang ang aking reaksyon ngayong umaga.